Kung sa iba ang wakwak ay nasa himpapawid, din sa amin na ibahin nyo at nasa ilalim ng buhangin. Inagawa pating sopas. At yun na nga for today's video, ito na nga pala yung pinakihintay kong vlog na gusto ko talaga i-vlog kahit noon pa. Tingala, parang yung dami ko sinabi. So yun na nga, at mangunguha kami ngayon ng wakwak. Bali kasama ko nga pala yung dalawang kuanggol kong kapatid na lalaki, at saka itong kapatid kong maliit, at saka yung isa nga pala dyan ay pinsan namin, yung nakaitim. Tapos yung taga-video ay yung sumunod sa akin. Yun, ganito sana lagi para wala bagang kahirap-hirap sa pagbablog. At yan, ang husay naman pati mag-video ay halos lahat ng anggulo ay nakuhaan. Kaya lang yung mga yan ay may kondisyones, dapat daw aring video na ere ay mapataas ko ang views para daw ay may kahati daw sila sa kikitain nitong video. Ay wow, parang hindi kapatid at pinsan ay. Samantalang ako'y diskumpiyado sa kanilang tatlo kung makakahuli baga sila ng wakwak gawa ng first time lang din nila manguha noon. Ay maski nga hitsura ng butas na hindi man lang nila alam, ang sabi lang nila sa akin ay basta ituro ko na lang daw at sila daw bahalang dumukal. At iya, ewan ko na lang kung may makukuha o ay klaro. Bali, dala nga pala ng pinsan ko dyan ay tagad kung tawagin dito sa amin. Yan yung ginagamit sa pambungkal ng lupa sa palaisdaan or ginagamit sa paggawa ng palaisdaan. At yan nga ang gagamitin namin sa pagkuha ng wakwak sa buhanginan. Makikita nga pala ang mga wakwak ay sa buhanginan at yun ay mga nakalubog sa buhangin. At saka mahirap nga palang bungkalin ang buhangin sa pangunguhaan namin kasi nga ay yung buhangin dito ay may halong bato at saka may mga, alam mo yun, may mga kahoy-kahoy. At dahil nga medyo makulimlim ngayon at saka ay marami naman akong taga-bitbit kaya naman dinala ko na nga yung folding chair ko at saka yung tent na binigay sa akin followers ko. Thank you po ulit pala sa nagbigay nito. At sa hinabahaba nga ng amin nilakad ay yan at nakarating na rin kami dito sa aking tambayan. Bali, hibas nga pala ngayon at hindi kami nang hibasan kasi nga inuna namin aring pangunguha ng wakwak. Gawa ng magsisialisan na naman yung mga kapatid kong yan at mapunta na naman ng Laguna ay hindi na naman matutuloy ang aming pangunguha ng wakwak. Lagi na lang ang si plano, puro drawing baga. Bali din nga lang pala kami mangunguha ng wakwak sa tapat lang din ng aking tambayan kasi nga ang tapat ng aking tambayan ay buhanginan. Tapos iniwan ko na nga lang pala muna yung kapatid ko maliit at kita naman niya kami na di nilaang naman kami sa tapat at gawa ng mabubuhanginan pa siya or mapuputikan kasi ang buhangin nga pala dito sa amin ay medyo may halong putik baga at saka may mga halong bato-bato, kahoy-kahoy ganyan. Teka lang, parang nasabi ko na yung kanina. Ulit-ulit na lang ako ay. Tapos habang kami nga ay naglalakad papunta din sa pupuntahan namin, syempre, ay nakita nga yung kapatid ko ng katang daw na nakabalay din sa buhangin. Tapos kinatitigan ko nga mabuti, sabi ko nasaan ang katang diyan. Tapos yung medyo napansin akong parang may mga giting-giting baga, yung baga nga parang harapan ng katang. Tapos ayun nga at katang nga, nebangan pa nga ako nung kapatid ko na nakakita kasi nga daw ay ganun daw talaga kapag mangangatang. Kasi nga sila ay lagi naghaharvest ng palaisdaan ay alam na alam daw nilang itsura ng katang kahit daw yun ay nakabalay ay sa buhangin or kahit sa putik. Ay di wow, edi ikaw na. So yun na nga at nagumpisa na nga pala kami manguha ng wakwak at tinuro ko nga sa kanila kung ano baga ang butas na ring wakwak. Ako din naman ay wala nakikitang butas ng wakwak kasi nga yan ulit ng butas noon. Pero yung ano noon, yung bahay baga noon, kumbaga yung basta yung bahayan noon, makikita mo yun ay parang bagang bilog. Yung may mga parang tawag to ay. Ang hirap na may explain eh. Basta yan, kung makikita nyo yung mga parang tumpok-tumpok na yan or yung parang nakabukol baga na buhangin na yan, yan mismo yun. Kumbaga yung pag binungkal mo yan, makikita mo yung laman. Kumbaga yun nandyan sa pinakang gitna niyan, may butas yun. Hindi nga lang masyadong makita kasi maliit ang butas. Tapos ayan nga, nakailang bungkal na sila, ay wala pa malang sila nakukuha kahit isa. At tiya, sinasabi ko na nga bagay. Tapos ako pang sinisisi nila, baka daw hindi naman daw talaga yun. Baka naman daw ako'y nagkamali laang. Ay sus, tingnan mo na yung mga bungkalan na yun para magatambak ng palaisdaan. Eh paano ba makakahuli yan? Ayan, ang bilis daw nung lumubog sa buhangin. At dahil sa tingin ko nga ay wala, talagang ekis itong tatlong ito. Talagang way klarong makakuha. Ay kaya naman ay sinundo ko na nga si nanay. At magpapaturo nga kaming manguha kay nanay. Kasi nga nung kabataan pa doon ni nanay, laging daw ganyan ang ulam nila at siya daw lagi ang nangunguha nun. Pero sabi nga ni nanay, hindi daw niya alam kung marunong pa daw talaga siya manguha. Kasi nga napakatagal na daw na panahon noon. Gawa ng hindi na kayo masyado nag-aulam baga ng ganari. Tapos pagdating nga namin ni nanay, ay niyayabangan kami ng tatlo at hindi na daw nila kailangan pa magpaturo kasi nga daw ay nakakuha na sila. Alam na daw nila kung paano daw kunin. Pero yung mga nakuha naman nila ay mga putol naman, sila ang sayabang. Ay tingnan nyo naman, parang 1/4 lang ata ito nakuha nila. Ay mahaba pa naman yun. At saka hindi pwede yung mga ganitong putol kasi nga kailangan namin yung dugo nila. At yun ay gagamitin namin sa pagluluto nito. Tapos ayan nga at binigyan na namin kay nanay yung tagad at pinatesting na namin. At tingnan nyo naman ang bilis ng kamay. Ayun, nakuhuli agad siya. Kaya naman kami tawanan ng tawanan nga. Ay basic lang daw kay nanay, kami ay hirap na. Natatawa na nga lang kami kay nanay at gawa na niya ng bilis ng kamay pagkabungkal niya ng lupa ay diretso hatak agad ng wakwak ay talaga namang walang kawala. At dahil nga nangali ni si nanay kakabungkal ay binigay na nga niya yung tagad doon sa kapatid ko. Tapos pagbungkal nga ng kapatid ko ay yun, wala pa rin nakuha. Tapos yun at sinubukan niya nga ulit magbungkal at si Jeff na may nakaantabay at yan ang bilis nga naman ng kamay ni Jeff at nakuha niya agad. Tuwan-tuwa naman yung tatlo ay nakakuha ay
Dapat pala kapag mangunguha ka na rin, ibibiglain mong bungkal tapos hahatakin mo agad para hindi agad makatakas kasi nga yan ang bilis baga nila lumubog. Kaso hindi nga sila makadali-dali at gawa ng yan ang bigat ng tagad naming dala. Dapat pala yung medyo maliit na tagad ang dinala namin. Bale may napanood nga pala kami na nangunguha din ng wakwak at ang dali lang para sa kanila ang manguha ng wakwak. Kasi nga ginagamitan nila ng stick, tinutusok nila doon sa mismong butas. Ay di para natutusok baga yung wakwak, ay di hindi na nga naman nakakalubog. Tapos uhukayin na lang nila ng itak. Pero yung ganong pangunguha nga hindi pwede sa amin kasi nga gaya ng sabi ko kanina, kailangan namin yung dugo. Yung dugo kasi na yun ang gagamitin naming sangkap sa pagluluto na ring wakwak. Malalaman nyo yun mamaya. Wait lang kayo ha. At kami nangunguha pa din eh. Nga pala ring mga wakwak ay pag naapakan mo na yung kanilang bahay o yung butas ay lumulubog na pala yun. Kaya nga yung ibang binubungkal nila ay wala silang makuhang laman. Paano tayo kanina pang uli ng uli? Naghahanap ng butas, ayun naman palang halos lahat nilalakaran nila, ayun na yung mismong butas ng wakwak. At hindi na nga nakatiis yung aming taga-video at nagbungkal na nga rin siya. Kaso yun nga at putol naman yung nakuha niya, yun daw ay sample pala ang naman. Kaso nga nung pangalawang bungkal niya ay wala pa rin siya nakuha kaya naman inagaw ng isa kong kapatid at siya na lang daw magabungkal. Abay nawiwili din naman sila sa pangunguhay oh. Sabi pa nga nila ay dapat daw 2 tagad ang dinala nila para daw sila isabay makapanguha. Aba ay ginanahan. Ito nga rin pala mga wakwak ay pwede rin yan ipain sa pangahapin or pamimiwas. Pero sa amin man ay hindi namin ginagawa yun kasi nga ay aba imbis na ipakain namin sa isda ay kami na lang ang kakain. Ang kalimitan kasi namin pinapain sa isda kapag kami ay namimiwas ay yung umag kung tawagin dito sa amin. Yun yung mga bulati na nakukuha sa palaisdaan at saka maliliit lang yun, hindi katulad nito na malalaki. At kapag kami nangunguha naman ng umag, yun naman ay madali lang kunin at gawa ng inapandukan lang namin dun ay kamay. Kasi nga malambot naman ang putik sa palaisdaan, hindi katulad dito sa buhanginan. Pero meron din namang wakwak sa palaisdaan kaya nga lang ay hindi naman pwedeng bungkalin yun at magagalit yung may-ari. At saka madalang lang din, hindi katulad nga dito na napakarami. Bali umuulan nga pala ng kauntian kaya naman nagkabit na nga kami ng tent nung kapatid ko. Tapos yung dalawa naman ang nangunguha ng wakwak. Si nanay pala ay umuwi na kasi nga marunong naman na daw manguha yung mga kapatid ko ng wakwak. Habang sila nga ay nangunguha ng wakwak, kami naman ng isa kong kapatid ay mangunguha na nga ng panggatong para hindi baga sayang sa oras. Dadamihan nga daw pala nila ang pangunguha ng wakwak kasi nga si mama inggitin at magaluto rin daw siya sa bahay. Ito na nga pala yung mga nakuha nilang wakwak. Akalain mo yun at nakarami rin sila. Kung hindi pa siguro sila pinuntahan dito ni nanay, naku hindi makakakuha. At tingnan nyo nga naman ang hitsurahin ng kapatid ko ay kinarir masyado. Para naglamog doon sa buhanginan ay. Tapos yun na nga at nag-umpisa na nga ako maglinis na ring wakwak. Una ko nga palang ginawa dyan ay binutasan ko lang ng maliit. Tapos para lumabas bagay yung kanya nga dugo, wag lang masyadong kakalakihan yung butas kasi nga sasama yung buhangin. Ari nga palang dugo ang magmimistulang sabaw niya para magmukha siyang sopas. Kasi itong dugo nila pag nakuluan ay pumuputi po yan. Tapos naglalasa rin silang sopas. Medyo maproseso nga lang pala ang pagluluto na ring wakwak pero okay naman kapag naluto at masarap naman. At habang ako nga ay nagtatanggal ng dugo, yung kapatid ko naman ay binabaligtad niya yung mga natanggalan ko na ng dugo. Ang tatanggalin naman niya doon ay yung kanyang mga buha-buhangin baga. Babaligtarin parang bagang bituka ng manok, gayon laang din sa paglilinis nun. Bukod sa first time nga lang namin manguha ng ganaring wakwak, ay first time ko lang din magluluto nitong wakwak na ito. Kasi nga kapag kami kumakain ito noon ay binibigyan lang kami ni nanay at sila lang din ang nangunguha nun. Kumbaga ay paglamon lang ang alam namin noon. Hindi namin alam na ganito pala kahirap itong panguhain at masyado rin maproseso sa paglilinis. At habang kami nga ay naglilinis na ring wakwak, ay yung katanga pala na huli ng kapatid ko ay sinalang na rin namin at ilalaga na laang daw. Tapos bago nga niya isap lang ay pinapakita niya muna sa camera at balak pa nga ay kuhain pa ng gamit ng kanyang kamay. Sabi ko nga itagilid na laang. Sabi gusto atang masipit pa. Nakatuwa naman kasi yung katang na nakuha niya ay dinilang yung sa tapat ng aking pinagpupwestuhan. Dinibaga sa akin tapat ng tambayan. Samantalang kapag ako ang napunta ng hibasanan ay naku po, hindi mo lang ako makakita ng ganyan. Tapos si Papa lagi din nakakita sa panghihibasan ng katang. Gutos ang madalas kong makita kapag ako ay nangihibasan. Ewan ko baga, pero pag ako ay lagi nangihibasan ay hindi matatapos ang aking panghihibasan nang wala akong nakikitang gutos kahit isa. Ay nakakita na rin pala ako niyan. Ano ba naman yan? Ulyanin na. Yung bagang dati kong vlog, nung ako'y nangunguha ng tuyom, dito rin yun. Nadaanan ko lang din sa buhanginan. Dito lang din sa may buhangin na tapat na rin nga nakuhaan din ng kapatid ko. Nakabalay din sa buhangin, pero may tubig naman yun. So yun na nga at lumakas nga pala ang ulan, pero okay lang naman. Buti na lang talaga at may tent. O diba? Taray, para nag-outing talaga. Tapos hindi nga namin namalaya ng oras ay tanghali na pala. Kaya naman yung kapatid ko nga ay gutom na at humingi na siya ng kanin. Kanin na lang daw yung kanya, ayaw nga niyang iulam yung katang na nakuha ng kapatid ko. Hindi kasi talaga mahilig yung batang yan mag-ulam. Matapos nga pala namin linisan, ayan, ginayat-gayat ko na nga. Tapos tinanggal ko nga rin pala yung pinakampuitan baga niya at gawa ng medyo mabuhangin pa. Ito nga pala mga wakwak ay hindi lang pwedeng sabawan. Kumbaga pwede rin siya nga iprito, pwede rin kilawin kasi may mga nakita ako nagakilaw nito. Pero never pa ako nakapag-try ng ganong kinilaw. Pero prito, ayun, nakapagprito na kami. Tapos ayun nga't bida-bida yung kapatid ko at nag-try nga siyang kinilaw.
Pero wala naman kasi kami dalang suka, kaya naman ay kinain nga lang niya ng diretsyo, sinawsaw niya sa asin. Ito naman mga wakwak ay hindi nga yan malansa, hindi katulad ng ibang mga kilawin, tulad ng mga sisi, yan ako napakalansa niyaan. Tsaka hipon, yung mga isda. At dahil nga bida-bida yung kapatid ko, ay kanino pa baga-magama na, di gumaya na nga rin ako at nagkilaw na rin ako. Tinikman ko lang kung ano bagal lasa. At ayun nga, hindi naman pala siya talaga as in malansa. Pero mas masarap nga siguro sana ito kung may suka at saka may ricado. Pero wala kasi kami nadala ay. Inatamad naman na akong bumalik pa ng bahay at nakakailang balik na ako doon at sinundo ko na nga doon si nanay. Kung tatanungin nyo naman po kung ano lasa nito, para din siyang lasang sunglot. Kung tatandaan nyo yung mga nakaraan kong vlog, yung pangunguha ko baga ng balatan sa buhanginan, yung kinilaw namin, ganoon din po ang lasa niya. So yun na nga, luto nga pala nito ay gigisahin laang, din sa sibuyas, bawang at saka na rin kamatis. Kaso nakalimutan ko na naman magdala ng paminta. Nakalimutan ko na naman. Tapos na magmimistigo lang sabaw nga pala niya ay ring dugo. Dinahandahan ko nga lang palang pagtaktak ng dugo kasi nga ay may mga buha-buhangin pa siya sa ilalim para hindi naman masamid sa paghigop ng sabaw. Buti na nga lang at may dala kaming sili, kahit pa paano ay di pamalit doon sa paminta. Paano tayo dali-dali kanina itong mga kasama ko ay kagigising ko pa lang ay diretso na agad sa paggagayak. Ako lahat ang nagyak ng adalhin ay di nakalimutan ko nga yun pang paminta. Mga excited ay hindi naman pala marunong manguha kung hindi pa pinuntahan ni nanay ay naku po. Yung mga luto nga palang ganito ni na mama ay nililiitan nila ang gayat para daw hindi masyadong mahirap kainin kasi nga medyo makunat-kunat ng kauntian niyaan. Kaso nga lang sila ay gutom na daw at madaling-madali. Gayatin na lang daw kahit papaano. Ay hala pa ah. Tapos nung kumulo na nga ayan pumuti na yung sabaw niya. Yung dugo nila kasi ang nagmistulang ebap. O diba pag magluluto ka pala ng sopas hindi mo na kinakailangan pang gumastos. Pumunta ka lang din sa may buhanginan at manguha ng wakwak. Nga pala kapag magluluto ka nito dapat ay half cook lang. Yung bagang kalahati lang ang luto, yung kaputol ay hindi. Kasi nga kapag nasobrahan sa luto ay kukunat. Tapos ayan nga at luto ng ating sopas na bulate. O kaya naman ay wakwak kung tawagin din sa amin. Kain po tayo guys. At dahil nga sanay ako na mag-isa lang naman ako lagi kapag nag-vlog, ay hindi nga ako nagdala ng kutsara. Hindi ko naisipan na sabaw nga pala yung uulamin namin. Sanay naman kasi ako na sandok na lang yung ginagamit ko kapag ako'y nahigop ng sabaw. Kaya nga lang hindi ko naisipan na marami nga pala kami. Tapos inaalok ko nga pala yung kapatid ko dyan. Sabi ko kung gusto niya ng sopas. Ang sabi ba naman sa akin ay ayoko kadiri naman yan, bulati yan. Hindi ko na nga pala binitbit yung tripod ko kasi nga ay may taga-video naman ako. Kaya nga lang ay pag-usapang pagkain na ayun, hindi ko na mapahawak ng cellphone at ayaw na maghawak ng cellphone para ako i-video. Kaya naman ay nag-video nga sa akin ay yung isa kong kapatid na katatapos lang kumain. At dahil nga ang sama makatingin sa akin ni Abong, kaya naman ay binigyan ko na nga rin na ring wakwak. At ayun nagustuhan naman niya ang lasa. So yun na nga at hanggang dito lang po ang aking vlog. Salamat po pala sa mga nanood at pasubscribe naman po ng aking YouTube channel. O di kaya naman po i-follow niyo po ako sa Facebook page ko, Miss Tabudi Vlog. Shout out kay Jasmine Malbar, Junior De Leon, Cyber, Maylin Duhapa, Teacher Cha Enriquez, Lorna Mariano at kay Jude Corn.